Good morning everyone. Good morning sa lahat ng mga viewers natin sa ating Facebook Live. By the way guys, naka-live tayo ngayon. Good morning. And sa lahat ng kasama natin dito sa ating head office. Yan. Today we'll be sharing to you again yung ating tinatawag na Silpro Mastery. Yan. Sa Silpro Mastery natin, pag-usapan natin all about the Orbis Victus International, our Silpro product. And later on, magkakaroon kayo ng chance to ask specific question about our Silpro at yung mga personal na questions ninyo about the insurance natin. Kasi minsan, may mga tanong o ikaw mismo, yung mga agam-agam mo na paano pag ganito, pwede ba yung ganito, paano yung process ng ganito. We will talk about that later after our presentation. Okay? So yan. So batiin ko lang muna yung mga kasama natin sa Facebook Live. Andyan si Sir Albert Rino, si Ma'am Shane Abe. Hi Ma'am Shane! Good morning, si Renante Ahmad Gunato. Good morning from Davao de Oro, Nabunturan, no? Sir Raymond Alegre Jr., good morning. Yan. Sige po. Oh, si Jaco nanonood din. And si Erasma Lacanaria, yan. Good morning po sa inyong lahat. Alright, so maganda-ganda yung pag-uusapan natin. And we will talk more about sa ating Silpro or yung ating insurance sa Orbis Victus International. Okay? So, let's start. Now, when it comes sa Silpro or when it comes to this product or sa Orbis Victus International, bagong mundo, bagong industriya yung ating ginagalawan. So, pero ito yung nag-iisang produkto na nasa industriya ng network marketing at the same time nasa industriya ng insurance. So para mas malinaw, pag-usapan muna natin, ano ba talaga yung insurance? Kayo ba familiar sa insurance? Kayo familiar kayo sa insurance? May insurance na ba kayo? Yan, kasi yung iba, hindi familiar sa insurance. So technically, kapag network marketing ang pinag-uusapan, di ba inaral mo yung about sa network, ano yung network marketing, advantage ng network marketing, bakit kailangan mo sa network marketing? Ngayong nasa mundo tayo ng insurance, kailangan mo namang alamin, ano ba talaga yung insurance? Ano yung salitang insurance? Para saan yung insurance? Paano ka mabe-benefit ng insurance? So, pag-usapan natin. So, first, insurance ay legal agreement between two parties. So, merong agreement or sa Tagalog, merong usapan sa dalawang tao, dalawang partido. Sino yung dalawang partido na yan? Yung unang-una, yung bumili ng insurance. Pag ikaw bumili ng insurance, ang tawag sa iyo ay insured. Sa Tagalog, ikaw yung protektahan ng produktong binili mo. Now, sino yung magpoprotekta sa iyo? Yung produkto, which is yung insurance. Now, ang agreement is between sa bumili at dun sa nagpoprotekta, which is ang tawag ay insurer. Okay? Now, ang insurer natin ay sino po? Ang insurer natin walang iba kundi si Orbis Victus International at si Stronghold. Pag sinabing insurer, sila yung tao, sila yung kumpanya, sila yung mga ngasiwa ng pagtulong sa iyo kapag may aksidenteng nangyari. Okay? Ngayon, the legal agreement between two parties, the insured and the insurer. Pangalawa, ang insurance is a contract represented by a policy. So, ang insurance na binili mo, dapat hindi lang word of mouth na agreement, hindi lang yung verbal agreement na tinatawag, dapat meron kang kontrata. May kasulatan. At dun sa kasulatan, ang tawag sa ating insurance, ito ay nire-represent ng isang policy na marireceive mo sa email mo kapag ikaw ay bumili ng ating OVI Silpro product. Naka-receive na ba kayo ng ganon? Diba? Sa email nakuha ninyo. And lastly, bakit mo kailangan bumili ng insurance? Because ang insurance is a means of protection from financial loss. Bakit financial loss? Kasi kapag may mga hindi inaasahan na pangyayari, aksidente, o mga emergencies, or mga bagay na biglaan talaga nangyayari, kalimitan, nauubos yung mga ipon, nauubos yung ating naiipon, yung ating mga ari-arian, lahat na didispose na ibebenta para mapangtustos dun sa emergency na ating kinakaharap. No, kapag ikaw naka-insured sa isang insurance na produkto, matutulungan ka sa possible na financial loss because may kaagapay ka sa gastusin na pwedeng tumulong sa iyo. Depende sa produkto at depende sa insurance na nakapaloob sa pangalan mo. Okay?
So technically, ito yung insurance, dyan papaloob. So dapat, merong agreement between two parties, may insurer, may insured, may kontrata ka, ang tawag policy, at dapat yung bibili mong insurance, yung poproteksyonan ka pag may emergency ka o may nangyari sa'yo. Hindi yung tatakbuhan ka. Ha? Hindi yung ikaw pa yung mamomroblema. And when it comes sa insurance, marami nagsasabi, insurance, di ko kailangan, pang mayaman lang, hindi ako pamilya, di ba? Parang hindi para sa akin. So let me explain to you, paano ba nagkaroon ng insurance or ano ba yung forerunners ng insurance sa Pilipinas? Unang-una, meron tayong tinatawag na palawagan system. Nakarinig na mapalawagan? Naka-experience na palawagan? Kayo, nasa ibang bansa, nagpapalawagan kayo dyan, sigurado. So when it comes sa palawagan system, ito ay sistema na kung saan lahat ng taong nag-agree na sumali ay magbibigay ng halaga na napag-usapan. Halimbawa, kung tayo ay 50 sa kwarto na to, bawat isa magbibigay ng tag 1,000. Bawat isa sa 50 katao, magbibigay ng 1,000. Magkakaroon tayo ng pooling ng 1,000 for 50 people. Ang kabuuan na halaga natin makukuha, malilikom, ay aabot ng 50,000 pesos. From that 50,000 pesos, mamimili lang tayo ng isang una na magiging beneficiary or sasahod sa kabuuang 50,000 na naipon natin. Diba? Kaya diba sa paluwagan, may bunutan, sinong mauuna, pangalawa, pangatlo, pang-apat na pinakahuli. Ngayon, ganun din naman sa insurance. Bakit? Yung biniling insurance sa halagang 3,150 pesos, kung sakaling may mangyari sa'yo, ang kabuuang halaga na makukuha mo kapalit ng 3,150 ay pwedeng umabot ng kalahating milyon. Sipin mo, 3,150 lang yung iyong inilagay, pero kung sakaling may mangyari sa'yo, kalahating milyon ang makukuha mo. E di parang ganun din sa paluwagan, parang naglagay ka lang, pero hindi mo muna iniisip na gamitin. Bakit? Kasi kung ikaw yung unang makakuha ng kalahating milyon, ikaw agad yung unang sasahod. Bakit? Kailangan mo lang ma-aksidente. Di ba? Yan yung paluwagan. Bukod dyan, meron pa tayong tinatawag na abuloy system. Sa insurance, ganun din. Meron din tayong abuloy system or in the form of burial assistance. Pag merong taong namatay, na-covered ng ating insurance at sila ay namatay gawa ng aksidente, makakakuha sila ng kabuang halaga ng kanilang benepisyo. At the same time, may extra pa sila na burial assistance, pwedeng halagang 25,000 or umabot ng 50,000 pesos. Yan yung forerunner of insurance. Now, maraming uri ng insurance sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kagaya ng energy insurance, health insurance na mas pamilyar. Yung issue ng PhilHealth, yan, health insurance po. Yung nakapaloob dyan. At yung mga iba pang insurance, engineering, marine insurance, ito pinaka-common sa buong mundo, motor insurance. Di ka pwede mag-renew ng yung sasakyan, whether na tricycle, motor, or sasakyan na kotse, or truck, o kung ano man, dapat may insurance ka. Marami pa, protection, on savings insurance, aviation, sa mga sasakyan. Kaya pag bumibili ka ng ticket sa eroplano, palaging merong travel insurance. Tama po ba? Kasi yan ay pang-protection mo pag nag-travel ka. Marami pa, accident, property, at iba pa. Pero sa atin, ang Orbis Victus International, ang Silpro, nasa accident insurance. Ibig sabihin, ang requirement para makuha mo yung benepisyo sa insurance na binili mo ay kailangan mo ma-aksidente. Okay? Accident na kinakailangan ha? Aksidente because accident insurance yung ating produkto. Now, ano bang purpose niyan? Simple lang. Risk management. Sabihin mo nga risk management. Risk management. Ano ibig sabihin niyan? I-manage mo yung risk whenever something happens to you. Hindi 100% ikaw ang sasalon ng risk o ng mga problema o ng challenges kapag may aksidenteng nagaganap. Kalimitan, kaya nagkakaubusan ng lahi, nagkakaubusan ng income, nagkakaubusan ng ipon at ng mga properties because ikaw lahat ng sumasalo. Mga ospital, pagpapalibing, etc. Lahat ng gastos, recovery, ikaw lahat ang bumubunot sa sarili mong bulsa. Pag ikaw naka-insurance, may bunutin ka man, pwede may bumalik sa'yo. Tama po ba? At kung sakaling wala kang bunutin, malay mo baka 100% maibigay na benepisyo sa'yo ng insurance na bibilin mo. Kaya risk management. And syempre, when it comes sa ating insurance, sa Orbis Victus International, tayo po ay nakapaloob sa Alliance in Motion Global Group of Companies na nagsimula 19 years ago with Health and Wellness Division. And then come 4 years later, 4 years ago, nagkaroon ng Insurtech Digital Protection, kaya nagkaroon tayo ng Orbis Victus
International. Na yung Orbis Victus International ay nagsimula sa tatlong salita na ito. Orbis meaning Latin word meaning compass, symbolizes guidance to the right direction. XV naman kasi may Roman numerical symbol na number 15. Lumabas ang OVI during our 15th year anniversary sa AIM Global. At yung Victus, Latin terminology, that means life, victory, and success. At sa OBI, lagi natin sinasabi dito, in everything we do, we think of you. Bakit? Kasi kalimitan, lalo sa Pilipino, ayaw pinag-uusapan yung mga importanteng bagay. Yung mga preparation kung sakaling may mawawala, aksidente, etc. Hindi pinag-uusapan. Bakit? Ayaw daw nilang i-attract. Tama po ba? Pero kung ayaw mong isipin, kami na nag-isip para sa'yo. Hindi mo pa iniisip na mangyari sa'yo, nagbibigay na kami ng solusyon sa Orbis Victus International. Ibig sabihin yan, hindi mo pa iniisip na ma-aksidente ka, kami na picture out na namin. Hindi yung duguan ka, yung solusyon ka agad yung iniisip namin. Through our product, pwede ka matulungan. And sa Orbis Victus International, we are in partnered with Stronghold. Stronghold, again, yung ating partner, which is our insurer, together with Orbis Victus International. Na nagkaroon tayo ng signing of agreement between Orbis Victus and Stronghold last December 7, 2022, together with our board of directors at lahat ng ating management sa signing of agreement na yan. And profile lamang ng ating partner, Stronghold, napaka-simple. They celebrated this year, I think last week, they celebrated 65th year anniversary. 65 years na po ang Stronghold dito sa Pilipinas na nag-ooperate, nag-o-offer at nagpoprotekta ng napakaraming Pilipino sa loob at labas ng bansa. Kita mo, March 21, 1960, fully owned Filipino non-life insurance company with license to market all types of insurance sa Pilipinas. Okay? At nasa mga top of the top din sila ng mga companies na nagpo-provide ng non-life insurance sa buong Pilipinas. And when it comes to Stronghold, ito naman yung kanilang mga major clients. Ilan nan sa mga major clients nila? SM Development Corporation, PLDT, Philinvest, Toyota Motors, Solar Philippines, Maynilad, at DMCI, at marami pang iba. Now, ito, malalaking kumpanya ba? Yes. And if you are the owner of this company at ikaw nagmamanage nito, of course, hindi ka magtatayap sa isang kumpanya na hindi makakapag-provide ng magandang insurance sa iyo. Tama po ba? And these are the partners nila. Kaya naman sila ay kapartner din ng Orbis Victus International so that we can provide a wonderful product through SailPro sa buong community natin sa Alliance in Motion Global Group of Companies. And when it comes sa ating produkto, with the partnership ng ating SailPro, OVI, Stronghold, marami nagtatanong, marami namang insurance sa market. Marami namang mga insurance dyan. Merong kulay pula, may kulay dilaw, may ibang mga coconut, may ibang mga buhay-buhay. Di ba? What makes us different from all these insurance companies out there? Now, ito po, yung nakikita nyo salita. InsurTech. Can you comment InsurTech? Comment mo naman. InsurTech, ibig sabihin yan, insurance plus technology combined together. So, dalawang bagay na pinagsama, mas pinaganda at mas pinalakas pa ang ating negosyo. Insurance na napakagandang industriya, plus technology na talagang na-maximize ng mga businessman at buong community ngayong panahon na ito. They combined it together, kaya nagkaroon ng InsurTech. Ang InsurTech napakaganda because sa InsurTech, very convenience ang ating ginagawang pagninegosyo. Bakit po? Bakit convenience? Kasi less na ang paperworks. Hindi ka na pipirma ng napakaraming papel, wala ka na masyadong maraming isasubmit, di ba? Hindi ka na magko-compile na kung ano-ano pa ng mga documents, etc. Sa ating InsurTech na pagninegosyo sa insurance, sa OVI, everything can be done digitally. Wala ka masyadong paperworks, lahat digital ang meron, kaya napaka-convenient. Siyempre, user-friendly, napakadali lang. Kahit tanungin mo yung mga kasama natin, para lang silang nag-create ng sariling Facebook account uli. Naglalagay ka lang ng input and details mo, napakaganda, user-friendly, availability, accessibility, mas pinaganda. You can do it with your cellphone, with your tablet, laptop, or desktop, basta ikaw ay merong internet connection. Kahit nasa ibang bansa ka, pwede. Basta meron kang connection sa internet.
and simple and easy to use. At lahat ng yan, excuse me, intelligent and fully digital. Kaya sabi ko, less ang paperworks. Fully digital, lahat yan, naka-AI, naka-cloud-based technology tayo. Kaya safe na safe ang inyong mga details at inyong mga data. More secured customer data at ang pinaganda pa niyan, powered by AI at improved customer experience. Napakaganda because napakabilis, mas pinaganda ang mga pagnenegosyo mo sa OBI with our InsurTech. Kaya naman with this partnership, nagkaroon tayo ng unang-unang produkto na ating insurance product. Ang tawag ay SealPro, our first digital protection product. Now, pag sinabing SealPro, ang unang-una nating ino-offer is yung ating SealPro Bronze. Kapag SealPro Bronze ang pinag-uusapan, ikaw ay pwede maproteksyonan kalahating milyon personal accident coverage. Or, kung hindi ka naman ma-aksidente at matuluyan, pero ikaw ay nagkaroon ng disability, pwede ka pa rin magkaroon ng up to 500,000 pesos total permanent disability. Depende po sa putol, or disability na mangyari. Kung sakaling ikaw ay mawala, hindi ka na-aksidente, pero unprovoked ang nangyari na murder and assault, pwede ka magkaroon ng 125,000 pesos. Na-aksidente ka, pero hindi ka naman naputulan, hindi ka rin naman napuruhan at namatay, pero ikaw ay na-hospital, may medication, pwede kang magkaroon ng medical reimbursement hanggang 100,000 pesos. Okay? This is 1 whole year na pwede mong gawing reimbursement. Okay? Meron kang value na 100,000. Kung sakali ma-aksidente ka, kailangan mo mga magpahinga, ma-hospital ka or magpahinga ka sa bahay, you can enjoy daily cash assistance na 1,000 pesos per day, maximum ng 10 araw kapag ikaw ay naka-Bronze SealPro. At kung sakaling ma-aksidente talaga, matuluyan, bukod dito sa personal accident coverage, meron ka pang burial assistance na hanggang 25,000 pesos ang halaga. Magkano ito? Only 3,150 sa buong isang taon na coverage or protection. Equivalent to 263 pesos per month. Magkano lang yan? Almost 9 pesos sa isang araw na protection para sa iyo. That's the value of the Bronze. Meron pa tayong kasunod, Platinum naman ang ating produkto na SealPro. Sa SealPro Platinum, mas pinataas, dumoble lahat. 1 million ng personal accident coverage, 1 million ang total permanent disability, 250,000 yung unprovoked murder and assault, up to 200,000 naman yung medical reimbursement. Kapag na-aksidente, na ospital, or ikaw ay nagpapagaling sa bahay, pwede ka magkaroon ng 2,000 pesos daily cash assistance sa loob ng 10 araw. At kung sakaling ma-aksidente at talagang natuluyan, naka-platinum, meron kang hanggang 50,000 burial assistance na makukuha. This is a value of 4,750 pesos sa loob ng isang taon. That is 396 pesos per month. Magkano lang? Almost 14 pesos in a day na ibibigay mo sa sarili mo para proteksyonan kung sakaling merong aksidenteng mangyari sa iyo. And these are the two products that we have sa SealPro. Pero hindi pa yan. Meron pa tayong SealPro na we offer naman sa mga nasa ibang bansa. That comes with repat care or repatriation benefit. Now, pwede kang kabayan bronze or kabayan platinum. Sa kabayan bronze, ganun pa rin yung laman. 500,000, 500,000, 125, 100,000, 1,000 at 25,000 sa burial assistance. Pero magkakaroon ka ng additional 1,000 pesos repatriation benefit value na pwedeng mag-uwi ng katawan ng isang covered na insured ng ating produkto kung siya abutan ng aksidente at namatay sa ibang bansa. Uuwi from Pilipinas, from that country to Philippines, papunta sa kanilang mismong tahanan kung saan siya ibuburol at magpapahinga. Okay? That's 1,000 pesos benefit value. Hindi po yan cash, ha? Hindi po yan pwedeng ma-in cash. 1 million benefit value na pwedeng gamitin para iuwi yung katawan o yung labi ng isang namatay. Ito po ay kabayan bronze na nagkakahalaga 8,950 pesos kung ikaw ay hindi miyembro ng ating community. 1 whole year protection na yan para sa iyo, okay? Pero kung ikaw naman ay miyembro ng ating community, you can only get this for 6,300 pesos only, okay? Now, bukod dyan, kabayan bronze, may kabayan platinum din tayo. Ito ganun din. Platinum comes with 1,050,000
50,000 burial assistance at lahat na nakapaloob, pero ganun din makukuha mo, magkakaroon ka ng extrang 1 million pesos repatriation benefit value. Bakit po hindi na doble to, sir? Kasi platinum na eh. Hindi talaga siya madodoble. 1 million yung nakatalaga na benefit value para iuwi o mag-transport ng somebody na abutan ng aksidente at mawala sa ibang bansa. Okay? So this Kabayan Platinum is around 10,500 pesos for non-member ng ating community. Pero ikaw ay member ng community natin, you can get this for 7,350 pesos only. Magandang-maganda para sa mga kasama natin sa ibang bansa, mga OFWs, pero kahit nasa Pilipinas ka, pwede ma-apply sa iyo yung kabayan. Bakit? You can be repatriated or maiuwi ka kung saan lugar ka. Okay? Basta ang aksidente ay naganap more than 125 kilometers away from your resident or away from your registered home. Okay? So, halimbawa, may mga gala. May mga gala, nagbabike dito, nagmamotor dito, o nagpunta dito, nag-ibang probinsya, pumunta ng ibang lugar, at doon na aksidente. You can also benefit from this sa mga repatriation natin. Okay? Now, ang isang miyembro ng ating community sa OVI can be covered starting with our bronze product. Merong kalahating milyon na benefit. Pwede mong itaas 1 million with our platinum. Pwede mong doblehin. Gawin mong 2 million with our double platinum. Dodoblehin mo yung platinum na produkto sa iyo. Ang pinakasagad sa isang miyembro ng ating community ay hanggang triple platinum na merong 3 million pesos total coverage. Okay? So, kanina tinatanong ko sila, covered na ba kayo? Ang sagot is yes. Magkano coverage? 1 million, 1 million, 1 million. So, definitely, sila ay naka-platinum product. Okay? So, pwede mo pang idagdagan yan. Nasa sayo. Okay? Pero syempre, ang importante, at least may protection ka. Start with 500 o gusto mo simula ka ng 1 million para ano man mangyari sa'yo, kung sino yung maiiwan mo when you're gone, meron silang marireceive na benepisyo sa iyong insurance. Okay? Now, once you registered in our Orbis Victus community, bumili ka ng ating produkto, bumili ka ng ating Silpro, at in-insured mo yung sarili mo, makaka-receive ka ng tinatawag natin na e-policy or electronic policy. Sir, bakit e-policy? Kasi yung ating produkto ay InsurTech. Kaya nga pag sinabing InsurTech, wala na masyadong paperworks. Kaya ang meron lang ay electronic policy. So sa electronic policy, makaka-receive ka in your email yung tinatawag natin na COI or Confirmation of Insurance. So Confirmation of Insurance, makikita mo dyan yung detalye ng benepisyo mo with your full name, kaya kailangan i-double check at laging babasahin mo. And together with this, marireceive mo sa iyong email yung tinatawag natin na policy o yung agreement, yung contract mo between Stronghold and OVI at ikaw na insured ng ating produkto. Sa loob ng policy mo, makikita mo lahat yan. Table of benefits, termination clause, general condition, terms and condition, claim procedure, general exclusion, claim requirements kung sakaling mag-claim ka. Si tita, nakadalawang claim na daw kanina, di ba? So, nasa YouTube at nasa Facebook pa siya. Accidental death or medical reimbursement at membership protection program. Definitely nag-claim si tita hindi accidental death kasi nandito po siya kasama namin. Di ba? So, marahil mamaya, tanongin natin, medical reimbursement po, tita, no? More or less medical reimbursement. Di ba? Kasi minsan, alam mo nyo yung iba, benta mo ng insurance, ang mindset nila, salbahe ka naman. Buhay na buhay ako, gusto mo na ako mamatay. Bakit? Binibentahan mo ako ng insurance eh. Accident insurance. Hindi mo na kailangan mamatay eh, para maka-benefit ka dito eh. Kasi merong medical reimbursement. Okay? Now, let's talk about it. Ito yung itsura ng policy mo o nung agreement mo between Stronghold OBI at ikaw. Personal Accident Insurance Policy. Remember sa unang-una, kailangan mo ng agreement between insured and insurer na meron kayong kasulatan, kasunduan represented by a policy. Ito yung itsura niya. Yan. Na-download nyo na ba yan? Nabasa ba lahat? Hindi pa. Oo. Nako, basahin nyo lahat yan, ha? Pero since na hindi mo naman mababasa ngayon, pag-usapan na lang natin,
ito yung mga importanteng nakapaloob sa policy mo or kasunduan mo or contract mo between Stronghold, OVI at saka ikaw. Andyan yung accidental death and permanent disablement, unprovoked murder and assault, medical reimbursement, cash allowance or daily cash assistance, at yung burial benefit. Unang-una, accidental death or dismemberment or permanent disablement. Accidental death and dismemberment insurance is an insurance policy that pays death benefit upon the accidental death of an insured or upon the loss of a limb due to an accident. So, ibig sabihin, mabibigyan ka ng insurance kung sakaling ikaw ay nawala, namatay, gawa ng aksidente, or ikaw ay na-aksidente, hindi man mawala, pero naputulan ka ng parte ng iyong katawan. No benefit is payable if the death is due to natural causes or other excludable events. Okay? Ano yung natural causes? Ito yung mga stroke, namatay sa complication, kidney failure, ano pa, diabetes, anything that relates to health. That's natural causes. Yung mga excludable events, yung mga pangyayari na nakapaloob sa ating policy na hindi mako-covered, kamukha ng mga high-risk jobs. Mining, ano pa ba? Yung mga linemans, yung mga trabaho na matataas ang risk na pag doon ka na aksidente at yun yung trabaho mo in the job, na aksidente ka at namatay, hindi siya maaaring makovered sa ating insurance sa Orbis Victus International. And magpo-provide tayo kung sakaling pasok, ikaw ay na-aksidente at wala ka naman sa natural causes, hindi ka naman nasa excludable events, yung beneficiary mo mabibigyan ng iyong total policy. Magsisimula kalahating milyon sa bronze, 1 million sa platinum, double platinum 2 million, 3 million pesos pag ikaw naka-triple platinum. Now, kung sakaling ma-aksidente, ito na, aksidente, nagpantay pa It means, total loss of life. Automatic, 100% ng principal sum makukuha mo. Ano yung principal sum? Pag naka-platinum ka, 1 million ibibigay sa beneficiary mo. Alright? Kung sakaling na-aksidente, hindi ka naman totally namatay. Pero, nawala, naputol, 2 kamay mo, nakaganito pa. Buhay ka. Oo. Pero, dahil nawala ang 2 kamay mo, naputol, mabibigay pa rin 100% ng principal sum. Okay? Kabuuan pa rin may ibibigay sa'yo. Sir, bakit po buhay? Pero ba't binigay yung 100%? Kasi from dating able, you are now becoming disabled. Kaya 100%. Ganon din, ayaw mo ng kamay, pwede naman yung paa maputol mo o maputol sa'yo. Di ba? Basta 2 paa yung nawala, 100% din ng principal sum ang makukuha mo. Okay? That's for your insurance sa ating Silpro. Kung sakaling ma-aksidente, pero hindi ka naman nawala, walang naputol sa'yo, pero nawala, nasira ang iyong paningin. Loss of sight of both eyes. 100% of the principal sum pa rin ang makukuha mo. E may nang magtatanong, sir, may mga na-aksidente bang 2 paningin na wala? May na-aksidente bang ganon? Bumotor, tinamaan ng bakal. Di ba? O yung mga, pwedeng na kuryente, nabulag. Ano pa yung mga aksidente? Welding, di ba? O kaya yung naanuhan ng asido, di ba? O kaya yung niloko ng jowa, tinusok ng jowa, na gano'n. Wala na paningin. Hindi pwede yun, ha? Basta 2 paningin na nawala, 100%. Kung sakaling nawala ang ilan sa parte ng katawan, pero hindi sabay, meron tayo dyan na loss of patingi-tingi. Yan, tingian. Kapag arm at or below the elbow ang nawala, naputol gawa na aksidente. Ito yung elbow, dito nawala. Dito, simula dito, pababa, naputol. 70% of the principal sum makukuha mo. So, Ray, kung naka 1 million ka, 70% ng 1 million, magkano makukuha mo? 700,000. Pwede ka na magpang-down ng kotse, Brad. Diba? Wala ka nga lang pang maniobra. No? Kasi putol na eh. Diba? Pero 70%, 700,000. Kung sakaling arm between the elbow and wrist, ito yung elbow, ito yung wrist, dito, in between ng putol, 60% yung makukuha mo. Okay? Kapag isang kamay ang naputol, automatic, isang kamay naputol, 50% ang makukuha. Pero, kapag 4 na daliri ang naputol at isang hinlalaki ang naputol,
4 fingers and a thumb of one hand, ang makukuha mo lang 42.5%. Sir, anong pagkakaiba ng isang buong kamay at daliri lang yung naputol? Simple lang. May naiwan eh. Ano yung naiwan? Palad. Anong tawag sa iyo? Mapalad ka, Brad. May naiwan. Kaya 42.5. Kung gusto mong buuing 50, dapat kasama yung palad. Diba? Para buo. Diba? Kaya 42.5. Ngayon, kung sakaling daliri lang ang maputol, iba-iba rin ang porsyento bawat daliri na meron ka. 4 na daliri, 4 fingers, 35% of the principal sa makukuha mo. Pag 4 sabay-sabay hindi pa isa-isa sabay-sabay na putol. Loss of thumb, hinlalaki, 15%. Pag naka-platinum ka, ilan ang 15% ng 1 million? 150,000. Diba? Nawala man to, 150K naman. Loss of index finger, hintuturo, 10%. Kung naka-platinum ka, 100,000. Kapag yung middle finger nawala, 6%. O, kapag yung middle finger mo naputol, naku, maraming malulungkot. Diba? At pag nagalit ka, ganito ka na magalit, pabaliktad ka na magalit. Middle finger, 6% lang. Yung ring finger o palasingsingan, ilang percent? 5%. Itong pinaka nakakagulat. Loss of little finger. Anong tawag sa little finger? Pangulangot. Pinaganda mo pa eh. 4%. Kapag naka-platinum ka, 4%, ito lang 40,000 pesos ang halaga. Diba? Oh. So kapag may nakita kang kasama mo sa hub, kasama mo sa community, diba? Kasama mo sa grupo, tapos hindi mo na makausap, ganito na lang sa hub, ganun na lang, nagbibilang na ng daliri. Nako, nag-iisip na yun kung anong mauuna para inisip niya yung porsyento sa kamay niya. Ha? 100% 100% na lang daw, dalawang kamay. Malay mo, gusto niya may gamit pa yung isa, di ba? Pero kung sakaling maputol yan, ito lang dapat mong tandaan. Trivia lang, ha? Pag naputol yung sa daliri mo, tingnan mo kayong daliri mo, Brad, ganyan mo. Harap mo sa'yo. Ilang guhit nakikita mo dyan? Doon sa daliri mo, ilang guhit? Dalawa lang? 4? Saan planeta kayo, Nay? Ilang guhit yan? Daliri lang, daliri. Ilang guhit yan? Iharap mo sa'yo. Huwag mo patalikod. Iharap mo ganyan. Ilan yan? Isa sa taas, isa sa gitna, isang dugtungan sa palad. Di ba? Ilang guhit? 3 lang. Pag sinabi mong 5, grabe naman daming guhit niyan. Di ba? 3 lang. 1, 2, 3. Ito trivia. Kapag ang daliri ang naputol, daliri dapat ang putol aabot sa unang guhit. Seryoso. Kapag hindi umabot sa unang guhit, hindi siya covered sa percentage na to. Hindi siya papasok diyan. So, halimbawa may na-aksidente, so biglang umiyak. Umiyak ng umiyak. Pagkakat ng ganun hindi umabot, anong gagawin mo? Putulin daw uli. Pag pinutol mo uli yan, hindi na aksidente yun. Murder na yun, Brad. Hindi na mako-cover talaga. Pero kung sakaling ma-aksidente, dapat yan ay aabot sa unang guhit, ha? Seryoso yun. So, kung sakaling nagmamotor kayo, di ba? Nagmamotor ka, lumipad ka sa motor. Siguro pag kumayas, kayasin mo talaga. Para, make sure mo na. Para pasok dito, di ba? O, kesa naman, aksidente ka na lang din, iyak-iyak ka pa. Di ba? Pero kung sakaling hindi umabot sa guhit, I have a good news. May good news naman ako sa iyo. Hindi man makover yung percentage, pero may medical reimbursement ka naman. Diba? Papasok pa rin. Diba? Kung sakaling sa paan naman, etong maputol, loss of leg at or above the knee, 60% ang makukuha mo. Kung sakaling sa may ilalim naman ng tuhod, 50% ang makukuha. Kapag isang buong paang naputol, 50%. Loss of all toes, lahat ng daliri, sabay-sabay nawala, 15%. Kapag isang hinlalaki lang nawala, 5%. Kapag lahat ng paa, any of the toe, na 4 na ito, tagwa 1% lang. Okay? Pero pag ito yung naputol sa paa, huwag mo lang silipin, kung umabot sa guhit. Kasi wala nang guhit-guhit pag paa. Sa putol, putol na yon. Okay? Yan ang percentage. Okay? Tandaan mo, yan ang mga bawat putol.
Kung sakaling na-aksidente, pero isa lang, ang matang nasira or eyesight na nawala, 50% of the principal sum. Kapag tenga naman o pandinigan nawala, dalawang hearing, dalawang tengang nawala, 50% ng principal sum. Kapag isang tenga lang, 25% lang yung halaga. Sir, paano po pag kinagat ni Mike Tyson? Hindi covered yon. Ha? Aksidente man yon pero hindi siya covered. Basta ito, aksidente, nawala ng pandinig o naputol yung tenga o nagkaroon ng problema sa tenga, yan yung porsyentong makukuha mo. Kung sakali naman na aksidente ka, congratulations, buhay ka. Pero, ganito itsura mo. Total paralysis. Automatic, 100% ang ibibigay sa iyo. 100% ng total coverage na meron ka. Okay? So, that is 1 million pag naka-platinum. Pag naka-double, 2 million. Triple platinum is 3 million. Not necessarily ganito itsura mo, ha? Kasi hindi naman lahat ng paralyzed, ganyan talaga itsura. Yung iba, ang tawag sa atin ay bedridden, di ba? Yung parang tinatawag nila na lantang gulay. Bakit? Tinatamaan yung likod, tinatamaan yung kanilang yung spine nila. So kahit sila ay nakaka-recover from the accident, sila ay nagiging disabled because of the injury na natamo nila. Kaya yan yung paralysis na tinatawag. Okay? 100% of the principal sum. Now, itong kagandahan sa Silpro natin. Kung sakaling mamatay ka na hindi mula sa aksidente, pero ikaw ay na-murder, unprovoked murder or assault, may makukuha ka pa rin. 125,000 pag naka-bronze ka, 250,000 pag ikaw ay naka-platinum. Pag naka-double platinum, doblehin mo lang to. Triple platinum, triplehin mo lang to. Now, anong requirements para makuha mo yan? Ikaw ay mawawala, mamamatay, due to murder na unprovoked sa'yo. Okay? O ito, classic na halimbawa. Diba? Yung trending na trending ngayon. O ano nangyari? Diba? Aksidente ba yon? Yung binaril siya? Aksidente ba yon? Hindi. Kasi may provocation. Kasi bago man siya barilin, nagpambuno sila, di ba? Nag-away, may physical, may suntukan. So, hindi mo masasabing yung pagkamatay niya is accident because there's a provocation. Meron siyang ginawa to merit yung pagkawala o pagkabaril sa kanya. Tama ba? Kasi nagkaroon sila ng conflict eh. Physical altercation at talagang nagkaroon ng pambunuan. So, hindi siya unprovoked. Ano yung example ng unprovoked? Yung mga hino-hold up, tinutuluyan. Is it unprovoked? Yes. Yung mga nare-rape, tapos minamurder, unprovoked. Yung mga napagtitripan, na bigla na lang binibira o bigla na lang pinagtitripan na sinaksak or kung ano man. Diba? That's also unprovoked. Ano pa? Yung mga akyat bahay. Tapos, sa loob ka ng bahay mo, tapos ninakawang ka na, tinuluyan pa. That's also unprovoked. So, marami mga ganyang cases. Okay? So, yan yung makukuha mong benefit kung sakaling unprovoked. Okay? So, 250 sa platinum, 125 kapag ikaw ay naka-bronze. Okay? Good news, kapag ikaw ay naka-double, madodoble. Pag naka-triple, matitriple din yan. Okay? Kaya ng pinakagamit sa ating community, syempre hindi naman porke na-aksidente ka, automatic death naman ang katumbas eh. May mga minor at may mga major accidents naman. Marami sa minor accident, dito talaga nagkakaroon ng immediate na benefit sa ating tinatawag na medical reimbursement. Kapag ikaw ay naka-bronze, meron kang medical reimbursement na 100,000 sa isang buong taon na coverage mo. Kapag naka-platinum ka naman, 200,000 sa isang buong taon na coverage mo. Paano pag naka-double platinum? This will become 400,000. Pag naka-triple, ito magiging 600,000. Hindi ba? So, yun yung coverage mo, yun yung reimbursement mo sa isang buong taon. Halimbawa, may kliyente ka na aksidente, sumemplang sa motor, o may bumangga sa kanya, etc. na aksidente. Gumastos ng 75,000 pesos. So, syempre, lahat ng requirements isasabit mo sa opisina. Sakaling nag-grant yung request mo at yung pinaprocess mo na claim, 75,000 na ibalik sa'yo, eh ang coverage mo ay bronze lamang. Ilan na lang yung may iwan sa'yo for the remainder of the year? 25,000 na lang. Ngayon ang question, sir, paano ko po pwedeng gamitin uli yung 25,000? Pa-aksidente ka uli. Alam namang maibigay sa'yo nang walang nangyayari aksidente. Because the reimbursement is per accident
coverage or per accident na mangyayari sa'yo. Okay? Kamukha ni tita, ilang beses na nakapag-claim? Twice. O, di ba? So, ibig sabihin, may salahin pusa si tita. Nakakadalawa na siya out of 9. Ano po yung aksidente nangyari, if you don't mind? Nadapa, tapos meron kang... tapos may ginastos ka. Ayun, kasi meron siyang ginastos for the recovery at meron siyang pagpapahinga or daily cash assistance na nakuha. Yung isa, ano nangyari naman? Umuulan din sa amin. Tapos po ay pauwi ako. Dali-dali ko binubuksan yung gate. Oo. Kaya na ako naipit ba? Dumugo. Oo. Tapos naisip ko yung pera na ako. Oo. Tapos hindi ako nag-release. Diba? So yan yung tinatawag natin na minor accident na hindi naman kailangan death kaagad yung katumbas. Another minor accidents, yung mga nakakalmot ng pusa. Diba? Pag nakalmot ka ng pusa, anong gagawin mo? Diba? Magpapa-inject ka kaagad. Diba? Magkano injection? 1.5, 2.5, 3.5. Ilang injection yan? Minimum ng 3. Ba? 3 or 4 or 5, diba? So, ang daming ulit na injection. Siyempre, bawat injection, naglalabas ka ng pera. Diba? So, yun yung mga bagay na pwede mong i-reimburse sa ating opisina. Okay? Now, every time na ma-aksidente kayo, ito lang yung kailangan yung tandaan. Okay? Now, hindi pala nakalagay dyan. Let me get my marker para ma-share sa inyo yung importanteng details na ito. Ayan. So, nakikita naman tayo. Ayan. So, kapag ikaw ay na-aksidente, remember, na meron kang 30 days na given sa'yo. 30 days. Pag sinabing 30 days, meron kang 30 days na binibigyan ka ng pagkakataon to notify. Sino yung notify mo? Yung OVI office. Kung sakaling may nangyari aksidente sa'yo, kahit 1 week later, pwede mo pa rin i-report. Kahit 20 days later, pwede mo pa rin i-report. Basta pasok siya sa 30 days. Pag umabot ng 31 days, 31st mo sinend o ni-notify, hindi na siya magka-qualify. Kahit na valid yung aksidente mo. Halimbawa, paano ka magna-notify? Dito lang sa Viber number. Okay? So kahit po hindi ikaw yung mismong na-aksidente. Halimbawa, medyo severe yung accident. Na-aksidente, hospitalized, unconscious. Hintay mo pa bang magising bago mag-file? Di na. Kahit ikaw, kaibigan, kamag-anak, or ikaw yung nagbenta ng Silpro, pwede mong i-notify yung Viber number ng OBI para sa notification. Now, after mo ma-notify, nag-notify ka na. Ang kasunod niyan is yung tinatawag natin na 90 days. Sa 90 days na ito, dito naman ibinibigay sa iyo para makompleto mo yung requirements na kailangan mong isubmit sa OBI. So, 90 days. So, kapag lumampas ng 90 days, kahit na i-report mo, pero you failed to submit the requirements, hindi siya magpo-push through. So, kailangan in 90 days, may bibigay mo. So, ito yung pinakakailangan tandaan. Yung araw na nag-notify ka is your first day of 90 days. Halimbawa, na-aksidente ng, ano ngayon? Halimbawa, April 3, na-accident. Na-report mo ng April 4. Yung April 4 mo is your first day of 90 days. Huwag kang magbibilang ng April, May, June. Wag. Kasi may mga buwan na 31, may buwan na 30 days, at yung mismong araw, dito mo bibilangin. Including Saturday and Sundays to. Ha? So, wag malilito. And when it comes sa 90 days naman, siguro solid na naman ito na binibigay. Na oras o panahon para maibigay mo yung requirements. Kasi, kung tatagal ng 91 days, depende sa sitwasyon. Kasi kung halimbawa medical reimbursement lang, madali lang naman ang requirements. Kapag nag-notify ka, nag-send ka sa Viber, ang ibibigay sa iyo ni Viber
ang ibibigay sa'yo, magbibigay ka agad yan ng list of requirements. So, yung requirements ibibigay sa'yo, the next thing to do is to submit to OBI. Pag sinabit mo sa OBI, then OBI will process sa stronghold. Now, may nagtanong, Sir, gaano po kabilis yung pagpaprocess? Depende sa iyo. Gaano ka kabilis magpapasa? The longer it will take for you to submit, the longer it will take to process. Okay? Pero kung maipasa mo na lahat ng requirements, normally it will take a week or 2 weeks. Kapag medyo malaki yung amount at medyo yung aksidente ay severe, it may take a month or month and a half. Depende. Kapag maliit lang yung halaga, ibibigay sa'yo ng naka-bibo. Pag malaki-laki yung halaga, makukuha mo ng cheque. Okay? Sa'yo, tita, ano nakuha mo? Bibo ba? Ayun. So, sa bibo niya nakuha. So, dito pa lang isipin mo, gumastos ka ng 10,000, gumastos ka ng 20,000, pero out of the budget, dito nagkakaroon ng problema sa cycle ng expenses. Di ba? Pero kung gumastos ka man sa una at may reimbursement ka sa ating OBI, ilabas mo man ang una, pwede naman bumalik sa iyo ulit. Di ba? Through our medical reimbursement. Okay? Now next, yung loss of income or cash allowance. Ito po ay ibinibigay kung sakaling ang naaksidente ay nire-require ng doktor na magpahinga. Di ba? Kasi may mga pasyente na talagang sobrang severe, hindi makalakad, hindi talaga makapagtrabaho, so pinagpapahinga sa ospital. So kapag nagpahinga ka sa ospital, pwede kang magkaroon ng maximum ng 10 araw. Ulitin ko 10 araw ang maximum mo kapag nasa ospital ka pinagpahinga. Pero kung sakaling sa bahay ka pinagpahinga, ang maximum mo lang na pwede makuha, 3 araw lang. 3 days lang. Now, anong requirements dyan? Kailangan mo ng medical certificate from the doctor. Okay? Now, ito lang po yung tatandaan natin. Hindi lang basta medical certificate na magpahinga. Dapat naka-indicate doon kung ilang araw ka pinagpapahinga ng doktor. Okay? Halimbawa, Ray, magpahinga ka muna sa bahay nyo, huwag ka muna makulit, matulog ka dyan, magpahinga ka for 3 days. So, naka-indicate doon, pinagpapahinga ka, bed rest o kung ano man, 3 days at home. Kasi after nun, ang kasunod na certificate naman na kukunin mo is fit to work, di ba? Or you are fit to do your business again, di ba? So, pero yung certificate na yun para dito, kailangan nakalagay, naka-indicate yung araw ng pahinga. Alright? So, yun yung malinaw, ha? And, kung sakaling talagang matuluyan, meron ka pang tinatawag na burial benefit. Sa burial benefit, pag naka-bronze, may 25,000 ka hanggang up to 25,000. Pag naka-platinum, up to 50,000 pesos. Sir, kapag naka-double platinum, madodoble po ba ito? Hindi. Pag naka-triple platinum, matitriple po ba ito? Hindi rin. Alam mo kung bakit? Alam mo bakit, Ray? Isa lang naman yung nililibing natin eh. Di ba? Pwede natin doblein, sama ka. Biro lang. Pero kaya isa lang yan kasi isa lang talaga. At pag sinabing up to, yung gastos mo, pwedeng lampas o pwedeng umabot sakto ng 50 or 25. Kung lower than 25 and lower than 50, kung ano lang yung ginastos mo, yun lang din yung ibabalik sa'yo. Alright? So, ang requirements dito, kailangan mo lang mag-submit ng resibo ang nakalagay, burial receipt. Wala nang burial receipt with Captain Seed Butong Pakwan, with Lugaw, with lahat maribiskit, mga ganon. Wala nang ganon. Dapat, burial lang ang nakalagay na resibo. Okay? Ngayon, when it comes sa guidelines and exclusion, ito yung kailangan tandaan. Enrollees sa ating insurance must be 16 to 65 years of age. Kapag 16 and 17 ka, minor, kailangan mo ng parental consent bago i-encode yung insurance ng bata. Yung mga uniform men, covered sila as long as the accident happened sa labas ng kanilang trabaho. Okay? O walang kinalaman sa linya ng kanilang trabaho. Yung mga unprovoked murder and assault, hindi mako-cover yung mga uniform personnel natin. Siguro self-explanatory kasi yung mga uniform personnel, marami nagtatangka sa buhay nila at yung linya ng trabaho nila ay high risk talaga. And yung mga seafarers naman o yung mga seaman,
covered sila basta yung aksidente nangyari sa labas ng kanilang trabaho or labas ng official duty nila. Yung seafarers din, pwedeng ma-covered basta yung aksidente nangyari sa labas ng kanilang ship or vessel or premises na kanilang trabaho. Okay? So halimbawa, yung mga seafarers or yung mga seaman na aksidente because tinamaan ng angkla or sila ay nadulas sa barko o sila ay nagkaroon ng aksidente sa may engine o kung ano man. Hindi siya mako-cover sa atin because the accident happened inside the ship. Sa gitna ng trabaho. Ito magandang tanong. Seaman, nalaglag sa dagat. Covered hindi. Covered hindi. Covered hindi. Ulitin ko ha. Seaman, nalaglag sa dagat. Covered hindi. Siyang sabing covered? Siyang sabing hindi? Bakit hindi? Paano pag ganito yung tanong? Sir, sa dagat naman nalaglag eh. Oh, paano mo sasagutin? Sabi mo, sir, ang aksidente hindi mangyari sa loob eh. Sa dagat nalaglag. Covered hindi. Ang sagot po ay hindi. Bakit? Saan mo siya nalaglag? Sa langit? Siyempre sa dagat, sa barko siya galing eh. Di ba? Sa loob ng premises o sa loob ng kanyang pinagtatrabuhan. So, hindi pa rin covered. Paano mako-cover yung seaman? Ito po yung maganda. Every time na may dry dock, alam mo yung dry dock? Yung pupunta yung barko sa isang lugar, magdadock sila o magpa-parking sila, yung mga empleyado o lalabas, maglalakaw-lakaw sa ibang bansa, mag-shopping, magpunta, magkaon ba, maggala lang. Kung doon mangyari ang aksidente, pwede sila pumasok sa atin. Ma-covered. Pero pag uli ng barko, doon nadulas, because, wala na, lasing ba? Wala na, hindi ma-covered. Pero ang seaman naman, hindi naman buong 24 hours, 7 days a week, at 12 months in a year, nasa loob ng barko eh. Minsan 6 months na sa Pilipinas, minsan 6 months na sa labas. Hindi ba? So, kung sakaling yung aksidente mangyari sa labas ng barko at nasa Pilipinas sila, mako-cover sila sa atin. Di ba? Sir, paano po yan kapag yung seaman po na aksidente pero po papunta siya ng Katiklan Airport ay papunta po ng Boracay, nasa bangka po, covered pa rin yun kasi hindi na barko yun eh. Bangka na lang yun eh. Di ba? O, saka hindi naman niya trabaho yun. Alright? Ngayon yung mga construction workers naman, pwede silang makover basta yung mga construction workers nagpa-follow ng safety protocol ng ating bansa, Pilipinas or international safety protocol. Ano yung safety protocol? Safety shoes. Hard hat. Tapos reflectorized vest. Diba? Tapos goggles. O kung ano yung dinideclare at kinakailangan sa site nila. With everything on, na-aksidente sila, pwede silang makover. Okay? Basta yung kanilang pinagtatrabahuhan ay nagpa-follow at may certification ng safety standard ng munisipyo at ng ating bansa. Ang question, sir, paano po yung mga construction workers sa probinsya? Yung mga ninja? Ano po mga ninja? Yung para ma-protection na nagbabalot lang ng damit. Ito lang yung kita. Tapos pag nagpapako-pako, nakapaa. Mako-cover po ba sila? Kung ang aksidente mangyari during their work, na nagkakarpentero sila at nagmamason o kung ano man, wala naman silang ganitong certification eh. Kasi mostly yung trabaho nila pakyawan eh, di ba? Pakyawan, mabilisan, etc. Pag doon sila na aksidente, hindi sila mako-cover. Bakit? Kasi during sa trabaho nila, na wala silang safety protocol na ginagawa. Pero kung sakaling ma-aksidente sila, na hindi naman sila nagkakarpentero, nagmomotor at sila na aksidente, pwede pa rin sila ma-cover. Right? Nadula sa hagdan. Sir, paano po yung mga nagre-repair po ng kanilang mga bahay? Karpentero po sila, pero bahay po nila yung nare-repair nila. O pwede ma-consider yun. Bakit? Hindi naman sila binabayaran to do that. Di ba? They're just doing a repair sa kanilang personal na bahay. Okay? Ito yung sa construction workers, ha? Kung sakali naman ikaw ay rider or sakay ng isang motorsiklo,
pwede ka ma-cover hanggang 25% ng limits ng iyong insurance. Okay? Basta ha, basta. Halimbawa, pasahero ka. Sumemplang, pang, na aksidente. 25% pwedeng maibigay dun sa angkas. Normally, sa ibang insurance, hindi na po binibigay. Pero sa atin, may 25% ka pa rin. Provided yung driver hindi lasing, hindi naka-drugs, may lisensya, may helmet, registered yung motor, at walang violation sa kalsada. Pwede mabigay yung 25%. Paano sir kung yung driver po walang lisensya? Maaaring hindi mag-grant ito. Bakit? Kasi may negligence dun sa driver. Okay? Sir, paano kung ako yung mismong nagmamaneho? Pwede ba ako makover ng 100% sa insurance? Pwede. Basta ulitin ko yung 6. Hindi ka lasing, hindi ka naka-drugs, may lisensya ka, may rehistro yung motor mo, naka-helmet ka, at wala kang violation sa kalsada. Same goes with kotse. Pero hindi ka na dapat naka-helmet, ha? Baka naka-kotse ka na, naka-helmet ka pa, di ba? Sir, wala kang makita eh. Bakit? Naka-helmet ako eh. Hindi na kailangan ng helmet. Basta kailangan may license ka, registered yung sasakyan mo, at wala kang traffic violation. Alright? Ito yun sa mga motorcycle at angkas. Ngayon, ito naman yung mga kinakailangan kung sakaling magpa-file ka na ng claims mo. Don't worry kasi pag nag-report ka sa Viber natin sa OBI, bibigyan ka nila ng list of requirements. Pero para in advance, may idea ka, picturean mo na lang to. Yan, picturean mo yan kasi yun yung mga kinakailangan. So at least, may idea ka, screenshot nyo po yan kasi ito yung mga kinakailangan na mai-provide. Yung mga basic requirements, yung notice of claim form, yung pag-notify mo in 30 days, yung copy ng declaration mo kung ano nangyaring aksidente. Pwedeng meron kang incidental report kung sakaling sarili mo lang yun nangyari, o kaya police report, o kaya barangay report. Kung sakaling unprovoked murder naman, SOCO yung kinakailangan. Yung scene of the crime, operatives report. Yung kinakailangan na basic. Kapag accidental death naman, unprovoked murder and assault, papapansin nyo, puro original. Kasama, pinaka-importante yung authenticated death certificate. Okay? Birth certificate, baptismal, marriage certificate, clear copy ng ID ng beneficiary na kinakailangan. And kung sakaling burial assistance, ayan lang burial contract or burial receipt. Wala nang iba. Sa medical reimbursement, ito yung pinakamas rampant. Kailangan mo ng medical certificate, kailangan mo rin ng hospital bill or statement of account, magkano yung ginastos mo. Tapos yung clear copy ng doctor's prescription receipt. Kasi pag na-aksidente, hindi lang naman yung sa hospital, minsan may gamot ka pang binibili after the accident. Tapos may medical receipt din. Kung sakaling bumili ka ng mga gamot na kailangan mo para gumaling ka, yan, medical receipt. O halimbawa, kung si Maiko natapilok o nabalian o kung ano man, itos may ginastos ka, Brad, pwede mo ipasok dito yun. Kaso lang, pinagpag mo lang eh. Ginanon mo lang eh. So, okay na uli, sir. Ay, wala kang ginastos, wala medical reimbursement. Tapos, yung original medical receipt sa mga ginastos mo na gamot, whether ng pharmacy or sa hospital. Clear copy ng ID ng member natin. Okay? Lahat ba kayo meron ng ID ng OBI? Mas maganda meron kayo para pag nag-send kayo ng requirements, meron kayong ID mismo ng OBI to represent yung inyong membership o yung magiging part nyo ng community. Kapag disablement, ano yung disablement? Yung mga putol-putol. Yung mga putol-putol na pinag-usapan natin. Mapapansin mo, original medical specialist certificate on medical or physical condition of the member. Photo of the injury or amputation. Kaya marami kami mga pictures. Tapos clear copy ng ID of the member. Okay? So ito yung kinakailangan na requirements. Once na may requirements ka, ilang araw ang given sa'yo para isubmit yan? 90 days. Pag lumampas ng 91 days, sorry, hindi na siya pa pwede. Okay? So 90 days is given to us para isubmit yan. Okay? So yan yung ating sa SealPro or Self-Empowered Asset and Life Protection product ng Orbis Victus International. So good news, kasi syempre, SealPro Mastery, meron tayong Q&A session din para sa inyo. Sigurado may question kayo or sa online baka may question kayo. Pero since is Q&A na, tawagin ko lang yung ating kasama dahil next week, siya mag-isa dito. Magsi-SealPro. Tawagin natin online.
Walang iba kundi si Sir Jason Lino. Pasok ka na dito. Anong mag-isa? Kama tayo ulit. Ha? Kasama ba ako? O ako naman yung sasama sa'yo sa dulo next week. Morning. Ayan, o. Pasok ka muna dito. Ako ay, ano muna? Anong tanong natin? Dali. Kumain May tanong ka na po ba? kayo? Mga ganon. Wala? Okay ba yung pag-explain ni Sir Perry? O, palakpakan naman natin, Sir Perry. Ayan. So, kung may tanong po, online, meron po ba? Meron? Ilang taon ka na ka, sir? Ilan taon na ako? Naku, walang tanongan ng edad. Mga naglalaro ng sports, sir. Oh. Mga varsity ng mga college. O, basta hindi professional, okay, pwede po. And, kasi nga, pag sabing professional, oh, dito pa ba si Sir Christian, sakto. Oh, Sir Christian, dito ka bala eh. Tanong daw, kakalabas lang hindi kayo nagkasalubong. Niya ka ba sa loob? Nahanap kita eh. Alive eh. Ay, bakit ba? Tinanong. Hindi ako maririnig. Ito. Hinahabol ka nga ni Kuya Joel eh. So, professional daw. Amateur basta amateur, okay lang yun. Pag na-disgrasya, katulad ko, di ba? Amateur eh. Na-disgrasya. 2 weeks ago po, mga 1 month or 2 months ago, galing. Basketball po ako. Yan, kasama ko si Mike ko. Pilay po ako. O di, tontuwa ako kasi kinabukasan, nagpa-x-ray po ako. Nagpa-konsulta na. Good news. Pagpunta ko po sa OVI, hindi po pala ako naka-renew. Yun lang. So, alam nyo na, ha? Pag di naka-renew, kahit anong iyak natin, wala po. Bakit? Kasi hindi ka nag-renew. So, akala ko automatic, diba? Kasi, ano naman ako, member. Kung hindi mo pala i-renew, wala po mangyayari. So, pero pag professional, tapos nangyayari that ko, kunwari lang, si Scotty Thompson, kunwari lang, OVI, tapos na-disgrasya, pwede ba niya yun? Hindi pwede yun. Hindi siya covered. Kasi trabaho niya yun. Yes. Kasi, kaya professional. Pag amateur, no problema. Pero amateur, halimbawa amateur, or kahit na hindi amateur, hindi kayo sumasali sa liga. Pero may pustahan, kahit na ice water lang. Pag nalaman na may pustahan, tapos na aksidente ka, hindi covered yun. Hindi covered yun. Kahit magkano yung ice water, 5 piso, hindi covered yun. Piso lang nabutan ko. 5 piso na ba ngayon? Baka may nagtatanong sa online. Ito po, Sir Jason, Sir Christian, paano po pag sariling alagang pusa o aso ang nakakagat? Pwede po bang i-claim? Yan. Paano kung sarili nga, pero pinaganon? Depende kasi yun eh. Pagka kahit alaga mo, basta accident, kahit alaga mo pa, i-cover ni OVI yun. So, halimbawa ako, may aso ako, bigla ako kinagat, kahit nasabi mong pinipet mo, di ba? Tapos napatunayan naman na accident yung nangyari, kahit alaga mo pa yun, i-cover ni OVI yun. Basta, again, kailangan natin maintindihan na lahat ng hindi tayo basta-basta pag may mga clients tayo, hindi nyo pwede sabihin, covered agad yan. Hindi, kasi lahat yan i-undergo ng investigation. Na pag napatunayan na talagang tunay na aksidente yun, covered yun. Yan. May tanong pa? Sir, saan po makakuha ng ID? ID? Ng OBI ID? Siyempre, dito po sa ating head office. Sa 7th floor po. Yan. How much ba? How much ang ID natin yan? Wala akong Sir Perry, may idea ba how much para ID natin? Para at least alaman nila, aware. Parang gano'n, 200 or 250. Yan. Tanong mo na, Claude nga, para ma-sure. At least on the spot, on the spot. Ano ba si Mike? Isa lang pong kagat ang hindi mako-cover. Ano po? Yung kagat ng Joma. Yan. Pag nakagat ni Jowa. Nangyaya ka, FB Live tayo, Brad. May tanong ba kayo? May tanong ba kayo? 250 ang ID. Yan. 250 po ang ID. Sir, Thanks, halimbawa Claude. po, isa Makukuha agad. OFW. Picture ka agad, di ba? Sir Jason, Sir Christian, halimbawa po, isa ka pong OFW, tapos isinama ka ng inyong amo sa ibang bansa, magbakasyon, tapos na-aksidente ka doon sa bansa na pinagpakasyonan.
Covered pa ba yun ng insurance? Ako sasagot? Oh, Sa anumang sulok ng mundo, basta kayo ay covered. Basta walang gera. No? Kasi pagka may gera kasi yon, automatically, hindi covered ng OVI. Pero halimbawa, nagpunta kayo sa isang bansa na wala namang gera. Tapos, na-aksidente kayo. Basta covered kayo, basta nakapag-OVI kayo, okay yun kasi we have to understand na ang OVI, kailangan kayo munang mag-abono. yan. Basta kailangan, pag sa ibang bansa kayo na-aksidente, kunin niyo yung necessary requirements, yung mga kailangan, like medical, ano nga tawag doon? Medical certificate. Yung medical certificate, yung mga resibo, yan. Yan yung mga kinakailangan ng OVI na kailangan yung i-submit. Kahit ano yan, kahit via Viber lang, picturean nyo using your phone, padala sa Viber, pwedeng-pwede na yun. Yan. Isa yung kung halimbawa ay na-aksidente sa motor. Tapos ay, paganda ba, yung nadurog pa, yung lagyan ng bakal. So, ba yun yung yan, sa mga pwede? Na-discrasya po? Oo, halimbawa. Opo. Pero basta covered ng Basta ma'am, within the policy. Oo. Kasi kunwari, ang policy natin sa by the way, pakilala ko lang po yung mga talagang behind the scenes, si Nori. Nori. Ang napaka-sexy at napakagandang Siya po ang sumasagot dyan sa mga claims, sa mga kung ano-ano. Pero ma'am, hindi porke na aksidente sa motor, automatic covered yun. no? Kasi, paano kung hindi naka-helmet? Yan. Paano kung yung sasakyan hindi registered? Paano kung wala siyang lisensya? Paano kung nagda-drive ng lasing? Ulitin ko, hindi nyo pwede sabihin kaagad sa client na covered yan. Kasi mabate technical po kayo eh. Kasi lahat po, kailangan mo na mag-undergo ng investigation. Yan yung pinakamagandang sagot po doon. Hindi natin sasabihin, automatic yan, covered. Hindi pwede. Kasi may mga kailangan investigahan muna eh, bago malaman kung talagang covered or hindi. Questions? Sir, ang daily cash assistance po ba ay aggregated din? Salamat. Aggregated. So pag sinabing aggregated, paano ibig niya sabihin ng aggregated, bro? Agree pala yun. Agree, no? Di ba ka tinatanong niya yun sa daily cash assistance? Kung ano, i-carry over, parang ganon? Hindi ko kasabot lang, sir. Ano yun? Hindi ko kasabot. Ano yun? Parang pinagsama-sama. Di kasabot, di doon naintindihan. Aggregate, sama-sama. Spell. Nagsasama-sama ba o Oo. kinoconsolidate? Parang ganun yung gusto niyang ano. Oo. Tinatanong niya siguro yung sa daily cash assistance kung consolidated Yung sa 10. days. Pero baka din niya narinig yung sinabi ko. Pag sa loob ng ospital, max ng 10 days. Yes. Kapag sa labas, max ng 3 days. At saka baka pagkaintindi niya, just to be clear, kunwari, doktor sinabi 3 days, o hindi mo kukunin yung 5 days. Baka kasi yun ang pagkaintindi rin niya na aggregated. Baka sabi niya, makukuha ko ba yung 5 days kahit 3 days lang ako? Hindi. Kung ilan lang yung nagamit. At saka, ang daily cash assistance, once na magamit mo, hindi na i-carry over yun, bro, di ba? Halimbawa, 10 days ka, pero ang sabi ng doktor, ma-hospitalize ka for 5 days, hindi ibig sabihin may matitira pang 5 days, tama ba? Basta kung ilan lang yung nagamit. Kung ilan yung nagamit. Alam ko yun yung bagong... Kasi dati, may rule sa daily cash assistance na pwede pang magamit yung remaining. Pero with the new policy ngayon, hindi na magagamit yon. Once mo lang magamit, kung sinabing 5 days, kahit 10 days yung hospitalization, 5 days lang, then the rest, yung 5 days, hindi mo na magagamit. Unless, naka-double or triple platinum ka kasi may panibagong 10 days na naman yun. And take note for accident yun, ha? Yes, per accident po yun. Sabi, sir, ay halimbawa yung 10 days yun, di mo na nagamit. Yung remaining nun, hindi na pwede. Hindi na po. Kailangan doon sa another or Pero dapat, panibagong aksidente. Pero wag nyo namang i-wish na, ay, ma-accident. Hindi, ganito nangyari. 3 days, nakuha, tricycle, kunwari, motor. Paglabas, pauwi, nabangga ng kotse. Teka lang, nabangga ng kotse. Paano yun? Ano yan? Diba, hospital, ang ano niya, tricycle, motor. Nakalabas na, okay na siya.
Eh, paglabas, yung motor na sinasakyan, na-disgrasya ulit. Different yun. Panibagong aksidente po yun. So, kung naka-double platinum siya, pwedeng gamitin. Ang swerte naman yan, di ba? Hindi lang. Parang jackpot tawag dun. Jason, Oh. natural calamity cause of accident covered po ba? Yan. Example, nalunod sa baha. Yan, teka, may binubulong. Okay. Nalunod sa May baha. pagbabago. Linawin Okay. lang. Okay, yung yung policy ngayon pala sa daily cash assistance. Sorry sa mga nanonood ng live ngayon. Halimbawa 10 days at sinabi may hospitalization ng 4 days. Yung 6 days pwede pa palang magamit within 1 year, so yun yung policy ngayon. Same thing, basta ma-accidente ka. Basta kahit anong accident. So pwede natin magamit yun. At least, 'di ba? 6,000 din yun. Yan. Sir, paano po yung... Ano kanina? Nalunod? Natural calamity. Tapos, nalunod po sa baha. Sa baha. 3 feet. 3 feet naman. Kinadya yung brand, 3 feet, dito lang yan eh. Natural calamity cause of accident, covered po ba? Example po, nalunod sa baha. Yan. Norlin, tignan mo. Ano yan? Ulitin natin kasi hindi naririnig ng mga live viewers natin yung question. Paano raw kung nalunod sa baha dahil sa bagyo? So, again, uulitin ko, kailangan mag-undergo po ng investigation yun. Kasi, Case-to-case basis eh. what if merong advisory na ng barangay or ng government na kailangan nyo nang lumisan dito sa lugar na to dahil babahain na. Pero sabi mo, hindi ako pababayaan ni Lord. Mag-i-stay ako dito. Nalunod ka dahil sa aksidente, hindi mako-consider yun kasi merong negligence na po sa part ng ng covered ng OVI. Pero kung napatunayan, again, kung under investigation, napatunayan na talaga na aksidente siya, then i-cover po natin yun. Case-to-case basis. Yes, talaga. always. Pag Case-to-case sadya basis. talaga, wala namang mangyayari. Basta hindi 3 feet. 3 feet. Yung repatriation, di ba, nabanggit ni Sir Perry, bali kung nandito ka sa Pilipinas. 100? 125. 125. Example, sir, any decision. I'm sorry, ano po yan? Any decision. Accident po. Ay, accident din. Okay. Kasi Any cause of death, yung sinasabi niya sa repatriation. Alam ko, any cause of death yun. Basta repat. Sa ibang bansa. Pag dito sa bansang to, kailangan aksidente po. accident din pag sa ibang bansa. Yeah. Apo. Kasi sa ibang bansa, may accidente. Kasi marami nangyayari na tulad na ibang security, namatay TikTok, sa Bisaya, itin nga lang, natural po. Kaya yung Halimbawa, paano kung na-aksidente, tapos nung nalaman, di ba, 125 kilometers, 122 kilometers lang. Hindi naman pwedeng ilayo, di ba? Para mag-125. So, mati-technical tayo doon. Kulit eh. May questions pa? Nahihiya po kasi akong lumapit dito sa dalawa dahil nakabuhaye. Wala akong buhaye. Uy, ikaw nga ilang araw na nakabuhay eh. Inspirasyon namin eh. Sir, paano po yung mga tropa natin na sundalo at police na naka-off duty tapos nangyari? Covered po ba sila? Off duty? Off duty? Murder and assault? Yun ba yun? Hindi, nayari dahil sa aksidente or nayari, pinatay? Ha? Ayan, so ang tanong daw, paano daw sa mga sundalo na hindi naka-duty, so off-duty sila pero nayari. So anong ibig sabihin ng nayari? Nayari dahil na aksidente or nayari dahil pinatay? Kasi tandaan po natin, sa mga uniformed men, off-duty man yan or on-duty, hindi po sila i-cover na OVI pagka murder and assault po yung yung naging case. Pero halimbawa, ito, wag kayo malilito uniformed men, police, sundalo, security guard, wag po kayo malilito dun sa tinatawag na line of duty versus on duty. Yan. Yan, kasi halimbawa ako,
pulis ako. So, ang line of duty ko, na-aksidente ako dun sa line of duty ko. Ibig sabihin, hindi ako mako-cover. Pero halimbawa, off-duty ako. Off-duty, sabihin natin line of, naka-duty pala ako. Pero, ang cause ng accident is nadulas lang ako. Hindi po part ng duty ko ang pagiging pulis, ng pagiging pulis na ma-aksidente dahil sa nadulas. Ibig sabihin, walang kinalaman yung pagiging pulis sa nadulas, so ibig sabihin, i-cover pa rin po yun. Pero halimbawa, ang accident is dahil sa line of duty, kahit na naka-off duty pa yung pulis na yan, pero na-aksidente dun sa line of duty niya, kung ano yung connection niya sa trabaho niya, hindi po mako-cover yun. Yan. So, yun ang doon. Brother, parang malalim yung pinag-iisipan mo eh. Mukhang malupit yung tanong mo eh. Nakabahan na ako eh. Nakabahan na ako, Brad. Ano ang tanong mo? Parang feeling ko meron talaga eh. Parang pasabog yung tanong mo, Brad eh. Hindi na pa ako ah. Kaya tayo. Oh, so wala nang tanong. Meron pa po. Ano po yung, mga sir, Pogi, ano po yung about sa repat? Pwede po ba yung natural death kapag abroad po? Di po kasi naintindihan masyado usapan niyo dyan. No, yun nga. Uulitin ko yung mga viewers natin. Ang tanong daw, pagdating sa repatriation, pagka out of the country, may gustong sabihin ng ating pagdating sa out of the country tapos a natural cause yung death, i-cover po ng repatriation yun. Pero yung repatriation dito sa Pilipinas, kailangan accident po. Yan. Pero sa ibang bansa, any cause of death will do. Yan. Opo. So I guess that's it. Alright. Wala na tayong tanong? Or may gustong may gustong parating ang ating Bro, mga OVI bossings. Oh. Ha? Ay, sorry. Ganito po. Alright. So, ganito po. Naririnig ba ako? I hope naririnig. Malamang rinig ganyan, Brad. Ayan. So, ito po, para malinaw. Sa lahat po ng kasama natin, when it comes sa repat care, hindi ko mailagay. Ayan. Baliktad. Baliktad na, baliktad. Sa lahat po ng kasama natin, when it comes sa repat care, so kapag nasa ibang bansa ka, i-repatriate ka sa Pilipinas, pag accident yung nangyari. Sa Pilipinas, pwede ka rin mai-repatriate sa inyong lugar with 125 kilometers ang distance, more than 125 kilometers, basta accident yung nangyari. Kung sakaling natural cause, good news, because repatriation, pwede ka pa rin iuwi. Pero, hold your horses, pero meron siyang 90 days na contestability period. So basta yung nangyaring cause of natural death ay hindi siya pre-existing condition. Na hindi siya yung, kunyari, kaka-sign up mo pa lang, kaka-cover mo pa lang, tapos may pre-existing ka na heart condition, in 31 days namatay ka ng because of your heart problem. So that is pre-existing. So hindi siya magkakaroon ng repatriation kasi yung naging cause of death mo is the pre-existing before you are covered by the natin. Pero kung sakali, meron kang asthma, tapos meron kang heart condition, tapos yung after 90 days, namatay ka ng kidney failure, walang kinalaman sa pre-existing, that can be covered sa ating repatriation. Whether nasa ibang bansa ka or nandito ka po sa Pilipinas. Pero kapag ang yung cause of death ay accident, wala nang question, wala nang 90 days, of course, i-repatriate po kayo. Alright? So, yun po. Okay? So, kaya nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka, pwede yung repatriation. Lalong-lalo na sa mga, ito po ha, lalong-lalo na sa mga communities natin na nasa Metro Manila, pero dugay man sa Maynila, pero taga-probinsya man ba? Taga Bacolod, mga taga Bacolod, mga taga Mindanao, taga Davao, taga Cebu, yung inyong hometown ba
ay dili naman dito sa Manila, pero dito ka naman naghahataw, dito ka man nagnenegosyo. So, whatever happens to you, if you have repatriation, you can be sent home to your hometown dahil may repatriation services na nakaalat para sa iyo. Alright? Basta accident, automatic, pero kapag natural cause, wag lang yung nasa pre-existing condition na meron ka. Alright? Okay ba? Mga uniform personnels naman, ulitin natin, uniform personnels are automatic disqualified sa ating unprovoked murder and assault because their job is high risk. Yung linya ng trabaho nila talaga nagme-merit ng mga attacks here and there, left and right, na hindi talaga nila inaasahan. Pwedeng sa kaaway, pwedeng sa mga na imbestigahan nila noon or families or whoever na pwedeng magkaroon ng sama ng loob sa kanila. Pero kung ang mangyayari sa kanila ay accident na kahit sila po uniform personnel, basta wala na sila sa trabaho, pero Kailangan kahit line of duty, kahit halimbawa nadulas line of duty, naka-duty siya, hindi covered yun. Yun. Yun yung mga pagbabago na kailangan natin sabihin na kailangan madan sila palagi kasi nagbabago. Yun. ayun, one of the changes. Kahit pala ikaw ay naka-uniform at na-aksidente ka nang nasa linya ka ng trabaho. Kung trabaho mo ay 9 to 5, na-aksidente ka ng 4:59, pero ikaw ay naka-uniform, baka hindi ma-cover. Pero kung nag-5:01, doon ka po nadulas, pwede ka pang ma-cover. Basta ang point po dito, wala ka na sa trabaho. Kasi papasok dito yung line of duty and outside the jurisdiction ng trabaho. Bakit po? Kasi kapag there are jobs na kapag sa mismong trabaho ka na aksidente, they have their own insurance na nakapaloob sa pagpa-perform ng trabaho nila. Pero kapag sila naman ay nasa labas na ng trabaho, wala na dyan pakialam ang company, bahala ka sa buhay mo. At doon napapasok yung OBI kasi doon ka natin mapoproteksyonan. Diba? Dapat updated sila. Kaya dapat updated kayo kasi magagalit Sir Christian Inrin and my team. Kasi nagbabago. Diba? Na-update. Kaya nga dapat updated ka. At lagi ka nanonood. Tama. Kasi diba, malay mo, it's a yes today, but no tomorrow, but maybe tomorrow, or kung ano man. Pero ang kagandahan po niyan, huwag niyo kakalimutan, 30 days notification at 90 days na magpapasa Yan, hindi nagbabago. requirements. Walang Hindi update. nagbabago yan. Baka ikaw lang ang magbago. Alright? So, sa lahat ng kasama natin, shout out po kay Ma'am Shane. Ma'am Shane, salamat po sa inyo. Shane Abe. Sabi ni Ma'am Shane dito, meron daw silang kasama na nakapag-claim na nasa ibang bansa, kasama nila sa Spain. Na-aksidente sa Spain, nagpasa ng requirement, medical reimbursement na process na ibigay doon sa taong, kahit nasa Spain siya, na ibigay yung medical reimbursement sa kanya. Hindi man directly sa kanya kasi nasa Spain siya, pero doon sa ibinigay niyang account o kung saan ipapadala yung medical reimbursement, na ibigay naman sa kanila. Yun. May tanong pa po, ma'am? Tinanong ko sir kanina yung sa Boreal, na malimit tinatanong kasi maraming yung bang na-stroke, tapos nadala sa hospital, after hospital, mga ilang araw lang, namatay. Kaya yung pa-transfer dapat sa Bisaya, no? Kaya yun ang tanong ko, kaya yung gusto ko alamin baka magkakaroon. Nasagot naman po. Yes, nasagot. Nasagot na ni Sir. Ni Sir Christian. Kaya sagutin niya ng OVI master na si Perry Capales. Kasi may tanong ko sa akin, hindi ko masagot-sagot eh, kasi sabi ko ako magkakamali. You came at the right place at the right time. Welcome to Silpro Mastery. Kaya sabi ko, Kaya po, eto po ha, may marami daw tanong kay tita, hindi niya rin masagot directly, pero take note, 2 beses na nakapag-claim yan. Partida pa yon. Ikaw na wala ka pang claim, hindi ka nanonood. Nako po, sinasabi ko sa inyo, basta nasa Pilipinas man kayo, nasa ibang bansa, dapat po lagi kayong naka-tune in para anuman changes, anuman mga pwedeng pagbabago sa policy natin at sa process natin, ma-inform ka kaagad. Basta ito, wag mo kakalimutan. We always advocate this kasi maraming na-aksidente, hindi nila alam may 30 days pala. Lumipas ang 30 days, ang meron na sila naiwan, regret. Ay sayang, ay sana, ay di ko alam, di ko informed. Di ka kasi nanonood, di ka kasi umaatin. Diba? So dapat alam mo to, at dapat responsibilidad mo to. Hindi man ikaw, yung insurer,
Pero kung ikaw yung nagbenta ng insurance, may moral responsibility ka, tulungan silang ma-process at matapos ito. Kasi ikaw yung nagbenta, ikaw yung nag-bridge, ikaw yung nag-connect, hindi man ikaw ang insurer na magbibigay ng halaga na reimbursement, ang pwede mo lang maibigay sa kanila is matulungan silang makompleto ito, maipasa sa OBI para maiprocess ng tuloy-tuloy. Okay? Kapag hindi mo na ipasa yung requirements, wala po kaming mapaprocess. Wala ka naman nakitang nagpa-process ng walang sinubmit. Hindi po nangyayari yung ganun. So, we urge you na kung ano man requirements na meron, work hard at huwag patagalin para maisubmit po kaagad. Okay? Paano po mga OFW na na-aksidente pero nasa work kasi nga may mga DH may claim po ba? Depende naman po sa line of work. So may mga line of work po na hindi po mako-cover pag nasa gitna po ng trabaho na aksidente. Meron naman kahit nasa trabaho ka. Basta wala sa exclusion yung trabaho mo, pwede ka pa rin makover. So yun po. Sa mga DH4, domestic helper, or sa mga kasambahay na nasa ibang bansa, hindi naman po kayo kasama sa exclusion, di ba? Yung mga domestic helper, mga ating mga kasambahay. So, alimbawa, kasambahay, aksidente, nahiwa, nabanlian na mainit na tubig, ano pa, nadulas, napaso, ano pa yung mga aksidente? Nadulas sa hagdan. All of those are coverable. Basta pasok ka po dito, mag-file ka ng notification, mag-submit ka ng iyong tinatawag na hindi mo na kailangan ng barangay report, incidental report mo na lang, okay na yan. Basta ibibigay sa yung requirements. Kasi sa ibang bansa, wala namang barangay. Di ba? Ayun. So, shoutout po sa IPNCI Cebu, si Dolt Mata de Guzman. Ayan, salamat po. Ayun, so kung kayo po ay nasa Metro Manila or nasa head office, every Friday, 6 p.m., meron po tayong Silpro Mastery. Siguro right after this schedule, we will be including naman yung VTS Mastery or yung Virtual Tracking Store Mastery. Ang teaching nito, more on the DTC, more on the practical, paano ka mag-encode, sino yung kailangan mong encode, ano yung details na kinakailangan, packages, tapos ano ba yung mga pros and cons sa mga beneficiary na ilalagay mo. Ayan, pag-uusapan natin yan sa VTS Mastery. Okay? So thank you so much everyone. Sir Jason, halika na rito. Magbalik ka. Wala ka na. Thank you everyone. Thank you po. The OBI Grandmaster, Sir Christian Enrile. Okay. Bye everyone. Bye everyone. The OBI Grandmaster, Christian Enrile.